Ito ang ating mundo, ang ating ina. Noong unang panahon, sa bawat lupaing ninuno, natutuhan nating mamuhay ng may malalim na koneksyon sa ating tirahan. Dahan-dahan nating kinilala ang ating mga lupaing ninuno. Nakinig tayo, nag-aral at nahanap ang pag-ibig at malalim na paggalang para sa ating tirahan at para sa ating ina. Hinabi natin ang ating mga ritual, mga sistema ng ating pamamahala, mga batas ng ating kaugalian, mga pagdiriwang, filosofiya at kultura. Ipinamana natin sa mga henerasyon ang ating mga kaalaman at kwento. Ang mga paraan ng ating pamumuhay ang nagpanatili ng balanse at kaayusan sa ating mga sarili, komunidad, sa pagitan ng tao at kalikasan, at sa pagitan ng tao at ng sansinukob. Nanatili tayong tapat sa mga tungkuling bigay ng ating mga ninuno, tapat sa ating misyon bilang mga katutubo, ng pagtatanggol sa mga kagubatan, mga kabundukan, mga katubigan. At ngayon, marami sa ating mga katutubo ang nagpapatuloy sa daang ito. Itinuring nating bahagi tayo ng kalikasan at ang kalikasan ay ating pamilya. Para sa ating, ang mga puno ay may kaluluwa. Ang mga hayop, tubig ay buhay na nilalang. Sila ay bahagi natin at tayo ay bahagi nila. Dahil ang ating mga burol ay may mga pangalan. Ang ating mga katubigan ay may pagkakakilanlan. Tayo ang boses ng mga puno, ang boses ng mga hayop at tubig. Ang ating mga ninuno sa maraming sandang taon ay namuhay ng nakaayon sa kapaligiran. Nag-ipon ng kaalaman ukol sa lupa, langit at dagat. At ang kaalamang ito ay tumulong sa kanila upang mapagtagumpayan ang iba't ibang hamon ng inang kalikasan. Ngayon, kinikilala natin ang sistema ng kaalamang ito at siya ring solusyon sa mga panlipunang isyu, sa mga problema ng klima at paligid na hinaharap natin ngayon. Ngunit sa ngayon, ang maselang balansing ito ng natural na mundo ay nasa panganib. Sa mga nakaraang daang taon, nagsimulang kumalat sa mga tao na parang isang sakit ng kaluluwa ang pagkaputol ng koneksyon. Nauwi ito sa grabing kasakiman, di pagkakapantay-pantay, mga sakit ng isipan at katawan at adiksyon. Ngayon mas lalong tumindi ang pagkasira ng kalikasan kasama ang pagkasira ng mga katutubong kultura.
Kung iginagalang ko ang kalikasan, igagalang niya rin ako, ipagtatanggol. Kung mas maraming puno, mas maraming tubig, bibigyan nila ako ng pagkain, bibigyan nila ako ng buhay. Ang kalikasan ay marunong, matalino, ginawa ng may likha na tama ang lahat. Ngunit, pinuputol natin ngayon ang koneksyon sa kalikasan. Humihiwalay tayo sa espiritual na bahagi. Wala na tayong paggalang sa inang kalikasan. Tumatanda ang mga tao at tinuruang maniwala na ang kalikasan ay dapat pinagsisilbi. Nawawala na sa atin ang relasyon sa lupa. Hindi na natin siya naiisip. Hindi na natin nararamdaman ang kanyang puso. Ngunit paano bang nagsimula ang paghihiwalay na ito? Ilang daong taon na sa Europa, ang mga marurunong ay nagpalaganap ng kaisipang ang mundo ay hindi buhay. Na ang mga bundok, ang mga kagubatan, ang tubig ay walang buhay. Itinuro nila mula sa mga makapangyarihang relihiyon na sabi ng Diyos, ang mga tao ang magiging Panginoon ng mundo at may kapangyarihan sa bawat isang may buhay. Sabi nila, ang mundo ay hindi sagana, hindi mapagbigay, at dapat lang na tignang kahiwalay at mapanganib at kailangang sakupin. Bago ang dayuhang pananakop, lahat ay malinis, malusog, ang mga gubat ay naalagaang mabuti ng ating mga ninuno. Ngunit nang makarating ang mga mananakop, ito ay nabago. Ipinakilala nila ang pera at sinabi sa atin na ang pinakabasihan at pinakamahalagang bagay sa pagiging tao ay ang ekonomiya. Ipinalaganap ng dayuhang pananakop na mali ang katutubong kaalaman at ang pagkakaroon ng higit na yaman at kapangyarihan laban sa iba ay siyang pinakadahilan para mabuhay. Sinakop muna ng mga kolonyal na kapangyarihan ang kanilang mga bayan, pinalayas ang mga komunidad mula sa mga lupain. Tapos ay pinalaganap na nila ang kolonyalismo sa buong mundo. Pinaunlad nila ang kanilang mga bansa mula sa yamang ninakaw sa mga lupain kanilang sinakop. Nagtayo sila ng mga pagawaan para gumawa at magbenta ng marami pang produkto para kumita ng mas marami pang pera. Naniwala ang maraming tao, kinakailangan sirain ang kalikasan upang magkaroon ng mas marami pang material na bagay. Sa nakaraang higit na 150 taon, ang mga kaisipang ito ang kumalat sa bawat sulok ng mundo. Sa kasaysayan ng mga pananakop at kolonisasyon, pare-pareho lang. Pinapalitan lang nila ang kanilang pagkukunwari sa bawat panahon. Patuloy nating nakikita ang paghahari-harian ng mga tao sa iba. Minsan may mga armas, may ekonomikong kapangyarihan, kapangyarihan ng mga korporasyon. Makabagong paraan lang ito ng kolonisasyon. Ang kaisipang kanluranin at makabago ay nagsasabing hanggang sa pwede, dapat pakinabangan ang kalikasan, kunin ang kanyang yaman, gamitin ng husto, dahil dito kikita ng pera. Ito ang magbibigay ng yaman. Kaya nga, nanalo sa atin ang konsumerismo, ang individualismo. Napaikli ng pananaw. Pagkalimot sa mga darating pang henerasyon, ang kawalan ng kakayahang mamuhay sa loob ng limitasyon ng kalikasan, ang patuloy na pagpalit mula sa panlahat patungo sa individual at mula sa espiritual patungo sa material.
Lahat ng ito ay nauwi sa puspusan at sa pilitang paghingi ng tao sa kalikasan at nagdala sa atin sa araw na ito at sa sobra-sobrang paggamit ng mga yaman ni Inang Kalikasan sa lawak na di inakala ni numan. Tayong mga katutubo ay walang kinalaman sa napakaraming krisis o kagipitang nangyayari, ngunit tayo at ang lahat ng tao sa daigdig ay diretsyong naaapektuhan ng mga ito. Ano ba ang ginagawa natin bilang mga tao? Hindi tayo gumagawa ng mga totoong aksyon. Hindi natin nakikita ang mga nangyayari. Kailangan nating magpakita ng pagkakaisa. Kailangan nating magsama-sama para talagang masiguro ang kinabukasan ng ating mga anak. Hindi lang ng mga batang katutubo, ngunit ng lahat ng mga bata sa mundo. Naaapektuhan tayo sa isang paraan sa pamamagitan ng pagkasira ng ating mga kultura. Noong nakaraan, namuhay ang ating mga katutubong komunidad ng naaayon sa kalikasan at sa paraang sustainable o likas kaya. Ngayon, maraming bagay sa ating kultura ang nawala na. Sa ngayon, may krisis sa kultura. Nawawala na natin ang mga hinabi ng ating lipunan, ng kultura at pati ng kaluluwa na nagdudugtong sa atin sa kalikasan. Ang ating mga katutubong pamamahala, sistema ng kaalaman at tradisyonal na gawi ang siyang nagpanatiling ligtas sa ating mga lupaing ninuno at tumulong na protektahan ang malawak na bahagi ng ating planeta. Ngunit sa lahat ng dako ng mundo, ang mga sistemang ito ay pinahina ng pagkakasakop, pagtataboy, diskriminasyon at asimilasyon sa atin. May banta sa ating mga kultura. Pinapatay nila ang ating mga kultura, ang ating ugnayan sa ating mga lupaing ninuno. Tayo ay pinaaangkop sa kanila. Minamaliit ang ating katutubong kaalaman at pinapalaganap ang kaisipang kolonyal na naghihiwalay sa tao mula sa kalikasan. Para sa atin, may ugnayan ang ating kultura at pamumuhay. Makikita ito kung paano natin alagaan at protektahan ang ating mga lupaing ninuno. Bawat 2 linggo, mayroong wika ang naglalaho sa mundo sa pagkamatay ng huling taong nagsasalita nito. Higit sa kalahati ng mga wika ngayon ay tinatayang maglalaho sa siglong ito. Ang kabataan ay nagsisimulang yumakap sa mga panglabas na pamumuhay. Ang mga may edad na wala pa sa 30 ay hindi na nakapagsasalita ng kanilang sariling wika, ang salita ng kanilang lahi. Naging individualista na ang mga kabataan, ayaw na makibahagi sa mga tradisyonal at sama-samang gawain. Sa kasamaang palad, ang mga katutubo ay kumukontra sa kanilang mga sarili. Ilang siglo o daang taon ng kolonyalismo ang pumalit sa ating pamumuhay, na hindi bagay sa ating kapaligiran at nag-aalis sa kaginhawaan ng ating mga mamamayan. Kaya nga merong panloob na labanan sa pagitan ng mga tumanggap na sa ganitong bagong pamumuhay at sa mga nagpapahalaga pa rin sa karunungan ng ating mga ninuno. Lahat ng pagkawala ng kultura ay nakaugnay sa pagkasira ng natural na mundo, habang ang mga kalupaan ay pinapalitan ng mga infrastruktura at agroindustrial na pag-unlad. Nabago ang ritmo ng iyong buhay. Halimbawa, kapag may mahalaga o sagradong lugar ang nawasak, ang iyong koneksyon ay di na gaya ng dati. At dahil doon, sa mga tao,
marahas na kinukuha sa kanila ang pananaw nila sa mundo, na sila ay pinalalayas sa kanilang lupaing ninuno. Ang mga pinuno nating tumatayo laban sa mga panggigipit na ito ay kadalasang humaharap sa dahas at kriminalisasyon. Nagpapasya ang gobyerno na ipamigay ang mga permiso para sa mga malawakang pangangahoy o sa monokultura ng mga pananim o sa pagmimina o pagkuha ng langis. At kapag tayong mga katutubo ay nag-ipon ng lakas at tapang at ipahayag ang ating boses, tayo ay tinatakot, ipinapapatay. Tayo ay pinapatay nila. Sa milyong-milyong taon, ang mundo sa ating paligid, ang mga kagubatan at kapatagan, ang mga bundok at lambak, ang mga ilog, lawa at dagat, ay punong-puno ng buhay. Di mabilang ang sari-saring uri ng halaman at hayop, kahanga-hanga sa kanilang pagkakaiba. Bilang tao, dati pa tayong umaasa sa yaman ng kalikasan at umaasa rin siya sa pagkakaiba para lumago. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kalikasan. Dahil kung wala ang kalikasan, kung hihiwalay sa kanya, mali ang ating pamumuhay. Kapag tayo ay may diretsyong koneksyon sa kalikasan, sa kabila ng lahat, mararamdaman natin ang kapayapaan, katahimikan. Nasa pakikinig yan sa natural na musika. Ang awit ng mga ibon. 82% ng biodiversity o sari-saring buhay ng mundo ay nasa loob ng mga lupaing ninuno. Ang ating mga lupain ay protektado hindi dahil sa mahusay na pampublikong pulisiya. Sila ay protektado dahil sa mga paraan ng ating pamumuhay. Meron tayong magkakaibang uri ng biomes o pinamumugaran ng buhay sa ating mga katutubong halamanan na dapat ay pahalagahan, maibalik at irespeto. Kaya dapat magbalik loob ang mga tao sa kung saan ang kahulugan ng buhay ay pagtatanggol sa inang kalikasan, protektahan ang kagubatan para protektahan ang biodiversity, na kung wala ay wala ring mabubuhay sa daigdig. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng isang panahon ng tao, lahat yan ay nabago. Ngayon ang kasaganaan ng kalikasan ay naglalaho sa bilis na hindi pa nasaksihan sa kasaysayan ng tao. Hindi lang ito nangyayari sa isang lugar at hindi lang isang uri ng nilalang, ngunit sa lahat ng biodiversity saan man sa planeta. Sa loob ng 50 taon, ang mga gawain ng tao ay pumatay sa 7 sa 10 ibon at mga hayop na mamalya, ampebyo at reptilyo. Marami pang buhay ang humaharap sa extinction o pagkalipol, kung saan ang huling individual na nilalang ay mamamatay at ang kanyang buong kauri ay tuluyan ng mawawala. Dati nang nangyari ito, pero ang kaibahan sa ngayon
ay ang bilis at lawak ng pagkalipol. Dati-rati, hindi namin kailangang bumili ng isda. Dati, umuulan ng husto. Maraming tigre, napapaligiran kami ng kagubatan. Ngayon, wala ng mga ibon, wala ng mga usa, wala ng tubig, wala na ang isda. Ang pagkawasak ng kalikasan ay nangyayari kahit saan, sa kagubatan, sa kabundukan, sa mga ilog at sa mga dagat. Ang mga dagat ay inuubusan ng kanyang mga isda at pinupuno ng basura at dumi. Sa unang pagkakataon, hindi na matatag ang inang kalikasan. Sinira ng mga tao ang balansing ito. At kung hindi tayo magbabago, tayo rin ay nahaharap sa tuluyang pagkawala. Sa tag-araw, madaling nasusunog ang lupa dahil sa tagtuyot. Sa tag-ulan, di na kaya ng lupang panatilihin ang tubig ulan. At ang pagbaha ay pangkaraniwan na lamang. Ang kalupaan ay nagbago. Ang panahon ay nagbago. Lahat ng problemang ito ay dulot ng climate change o pagbabago ng klima. Umiinit ang mundo. Nagdudulot ng matinding tagtuyot at mga baha sa buong mundo at dahil sa mga gawa ng tao sa higit 200 taon. Ang mga greenhouse gas gaya ng carbon dioxide na nagkukulong ng init ng araw sa paligid ng planeta habang nadadaragdagan ang mga gas na pinapakawalan sa himpapawid. Mas lalong umiinit ang mundo. Lumalabas ang greenhouse gases dahil sa pagkakalbo ng mga gubat at sa industriya ng agrikultura, sa pagsunog ng coal o batong gawa sa carbon, ng gaas at langis, sa pagmimina, transportasyon na lahat ay pinapaandar ng konsumerismo. Ang pagpapakawala ng greenhouse gases ay sintoma ng diskoneksyon. Ang climate change ay diretsong nakakaapekto sa atin. Bakit? Dahil dito tayo nakatira. Ito ang ating tirahan. Sa ngayon, ang ating daigdig ay uminit na ng 1.2 degrees centigrade at nangyari ito bago pa man ang panahon ng industrialisasyon. Nakikita na natin ngayon ang mga kakilakilabot na epekto nito. Habang umiinit ang planeta, napakamarahas ng epekto nito sa buhay sa mundo. Napakarami ng mga lugar sa mundo ang nakararanas ng mahabang panahon ng matinding init na di naman nangyayari dati. Walang katulad ang mga sunog sa kagubatan na nangyayari sa buong mundo. Ang mga lawas sa buong mundo ay natutuyuan ng tubig na nakakaapekto sa pangisdaan, agrikultura, industriya, buhay. Ang mga malawakang baha ay nangyayari ng mas madalas. Ang mga epekto ng climate change ay nagtutulak sa dumaraming bilang ng mga tao para lumikas. Ang mga epektong ito ay minsanang umaabot sa temperaturang 1.2 degrees centigrade. Ngunit kapag di pa bawasan ng mga tao ang greenhouse gases na ibinubuga sa ating himpapawid, lalala pa ang mga epektong ito. Ang 3 degrees na pag-init ng temperatura ay magdudulot pa ng mas matinding mga sunog, baha, 2 metrong pagtaas ng lebel ng dagat at mas malawak na lugar na magiging mga disyerto. Kung tataas pa ng 4 degrees malapit sa 3/4 na bahagi ng populasyon ng mundo, ay mamumuhay na sa mga lugar na mapanganib dahil sa matinding pag-init. Milyon-milyong mga tao ang mamamatay sa gutom, sa pilitang paglikas
at mapaminsalang gyera para sa mga yaman. Kung aabot sa 5 degrees ang temperatura, tayong mga tao kasama ng mga pinakamaraming nilalang ay maaaring maglaho ng tuluyan. Inaanyayahan ko kayong huwag mawalan ng pag-asa. Kahit na ang pakiramdam natin, napakaliit lang ng ating mga pagkilos, kahit ganun, kailangang bumangon bawat araw at sabihan ang sarili na dapat nating ipagtanggol, tanimang muli at bantayan ang ating mga katubigan. Ngayon at susunod ding araw, huwag tayong susuko. Kahit na totoong ilang taon na tayong lumalaban, narito na ang panahon ng pagbangon para sa revolusyon. Pero revolusyon ng isip at revolusyon ng damdamin. Habang may mga komunidad, sa buong mundo rin ay may mga individual, pagkilos, mga NGO at mga negosyo, nagsasama-sama para protektahan ang kalikasan, pabagalin ang climate change para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit para maabot ang napakalaking hamon na ito, marami pang dapat gawin. Sa panahong ito ng pagpapanibago, dapat nating iwasan ang mga huwad na solusyon batay sa kasakiman, kapangyarihan at pagkataranta. Tayong mga katutubo ay dapat na magkaisa upang tumindig at manguna sa mga pagkilos mula sa ating mga pilosopiya, ating mga sistema ng karunungan at sa ating koneksyon sa planeta. Kaya kailangang mapanumbalik ang ating koneksyon. Ang ating koneksyon patungo sa puso ng lupa, sa puso ng tubig. Ang ating mga komunidad ay nangangailangan ng seguridad. Kailangan nating tayo ang may kontrol at may pagmamalaki sa ating kultura. Kailangan nating maintindihan na upang maharap ang climate change, kailangang mapanumbalik natin ang mga bagay na ginagawa ng ating mga lolo at lola, ng ating mga kanunu-nunuan. Ang mga bagay na ito ay may saysay pa rin sa ngayon. Ang katutubong kaalaman ay ang malinaw na alternatibo sa climate change. Ang kahalagahan ng mga katutubo sa konteksto ng krisis na hinaharap ng buong mundo ay ang pagiging inspirasyon sa lahat ng tao sa mundo. Tayo ang inspirasyon sa lahat para kumilos sa pagligtas ng mundo mula sa tuluyang paglaho. Huwag manahimik. Tumindig dapat ng buong lakas tayong mga katutubo. Umaasa ako na ang mga katutubo ay magkakaisa para magtanggol at magbawi. Para ipagtanggol ang lupaing ninuno kung mayroon pa mang natitira. Kung naisuko na natin ito sa mga kumpanya, bawiin natin ito. Kung may mga kahinaan sa ating hanay, kailangan nating magkaisa para mabawi ang ating lupa, para tayo ay mabuhay. Alam natin na dapat tayong lumingon sa ating nakaraan. Tingnan ang mga ginawa ng ating mga ninuno para alagaan ang kalikasan gamit ang kanilang sistema ng pamamahala.
ang kanilang sariling sistema ng edukasyon, sariling sistema ng kalusugan, at ang kanilang sariling sistema ng agrikultura. Alam nating kailangan nating panatilihing buhay at pinagyayaman ang ating kultura at mga tradisyonal na gawa sa pamamagitan ng pagsama nito sa ating sistemang pang-edukasyon. Ngunit una sa lahat, kailangan nating makumbinse ang ating mga kasama, lalo na ang ating mga lider, na ito ang daan na dapat nating lakaran. Kaya ito ang ating laban, mga kapatid. Ito ang ating lakas na minana mula sa ating mga ninunong mandirigma na nagbuwis ng kanilang buhay. Marami sa kanila. Para sa ngayon ay maibigay din natin ang kaalamang ito. Tungkulin nating ibigay ang karunungang ito sa ating mga anak na siyang magmamana sa hinaharap at magtatanggol sa ating mga likas na yaman na matatagpuan sa ating mga lupaing ninuno. Dapat nating buuin ang napakadakilang alyansang ito ng mga katutubo sa buong mundo at sama-sama. Himukin ang lipunang unawain ang napakaimportanteng pagbabalik kay inang kalikasan. Kailangang maunawaan ng lahat na ang rekoneksyong ito ay di na maaaring ipagpaliban. Kailangan nating tanimang muli ang ating mga ideya, ang ating kaisipan, at ang ating mga puso dahil ito lamang ang paraan para magawa nating matanimang muli ang mga lupaing ninuno ng mundo. Ngayon na ang labang ito. Dumating na ang panahon para muling bawiin ang ninunong kasaysayan, para muling mabawi ang pagkaunawa na ang kinabukasan ay katutubo.